Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pilmo. Taong 1960, Ilog, Negros Occidental. Binata pa lamang si Pilmo nang mamulat na siya sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong mga mata ng tao. Noong una, inakala niya yung sumpa, pero kalaunay napagtanto niyang isa palang biyaya ang magkaroon ng diwang hiwaga. Dahil sa abilidad na yon, marami siyang naiiwasang panganib sa buhay niya. Ang bawat aksidenteng nararanasan ng isang tao, pinaniniwalaan niyang may kaugnayan sa mga nilalang na yon. Sa maniwala man kayo o hindi, maraming signos na siyang nasilayan bago mamatay ang isang biktima. Ayon sa kanya, kapag may mangingisdang malulunod sa laot, may mga nakikita siyang nilalang na tumutulong sa pagpasa ng mga bangka nito patungong pangpang. Burado ang mukha ng mga nilalang na yan, ngunit sa unang tingin, alam mo nang nagdadala ito ng kamatayan at panganib. Dahil sa ganoong bagay, kapag may mga taong malapit sa kanya ang nakikita niyang sinusundan ng mga nilalang na may buradong pagmumuka, siya na mismo ang personal na sumusuway sa mga ito. Base rin sa mga nalaman ni Pilmo, galamayo ng kamatayan na naatasang magsundo sa isang tao. Kadalasan, hindi yun napipigilan, lalo na kung walang katulad ni Pilmo sa lugar kung saan yun tumungo. Pagtatapat pa niya na, sa paningin ng mga kamag-anak niya, isang makapangyarihan ang abilidad na yon, pero ang hindi alam ng mga ito, siya ang sumasalo ng kamatayan ng mga taong malapit sa kanya. Ilang beses na rin siyang binalaan ng mga nilalang na may buradong pagmumuka na itigil na ang mga ganoong gawain, pero hindi niya pa rin yun naiiwasan. Meron kasing kamag-anak niya noon ang pilit ng kinukuha ng mga ito dahil tapos na ang panahon ng pananatili nito sa mundo. Subalit, dahil mahalaga yon para kay Pilmo, yon ang pinagtuunan niya ng atensyon upang malayo ito sa tiyak na panganib. Sa loob lamang ng 2 taong pag-iingat niya sa taong yon, lubos itong ikinagalit nung mga nilalang. Nang umabot na rin sa puntong hindi na maatim ng mga ito ang kanyang ginagawa, nagsimula na yung kalabanin siya. Ang naging unang hakbang ng mga nilalang, magpadala ng salot sa mismong pamamahay niya. Dahil sa wala namang kaide-ideya itong si Pilmo sa mga pangyayaring yon, ikinasawi ito ng kanyang amang nasa edad 80 anyos na. Sumunod naman dito ang kanyang kapatid, hanggang sa kalaunay napansin na lamang niya na nag-iisa na lang pala siya sa buhay. Dahil sa tindi ng mga pinagdaanan ni Pilmo, nawala na rin siya ng gana na iligtas pa yung taong naging mitya ng pagkasira ng buhay niya. Hindi nagtagal, namatay na rin ang taong yon at kasabay nito ang pagkimkim ng galit ng mga kamag-anak niya sa kanya. Pakiramdam niya noon, nakalimutan na ng mga taong yan ang kanyang mga mabubuting gawa. Sa halip di na makipagdiskusyon pa sa mga ito, tahimik siyang umalis sa kanilang lugar sa ilog. Nagpakalayo-layo siya hanggang sa mapadpad siya sa isang baryo kung saan walang nakakakilala sa kanya. Milya-milya rin ang layo nito sa kanilang lugar. Kung kaya't habang tumatagal, nagdesisyon siyang doon na manirahan. Upang mabigyan naman ng maayos na buhay ang kanyang sarili, nagtiyaga siyang magtrabaho araw-araw. Lahat na yata ng diskarte sa buhay, ginawa na niya hanggang sa kalaunay nakakaramdam na rin siya ng ginhawa. Nag-iisa man at malayo sa pamilya, wala siyang naramdamang pagkukulang sa sarili niya. Ang pagmamahal ng mga kadugong minsang nanakit sa kanya, muli niyang nahanap sa kanyang mga naging kaibigan sa lugar na yon.
Ayon pa kay Pilmo, bilang man sa mga daliri ang mga ito, alam niyang yon ay mapagkakatiwalaan at maaasahan. Dagdag pa niya na, sa 5 niyang kaibigan, isa lang sa mga ito naging kalapit niya talaga. Kagaya niya, binata rin yung wala ng pamilya. Kaya halos araw-araw, nandun lang yon sa bahay niya. Ilang beses na rin niya itong sinubukang kausapin, na doon na lang ito tumira, pero nahihiya yon. Pagtatapat nito sa kanya, ayaw nitong maging pabigat sa kanila, kaya mas mainam na manatili itong nakabukod. Mariin din itong inilahad. Si Pilmo na lamang ang itinuturing nitong pamilya, kaya ang nais nitong mangyari, palagi siyang makasama. Magmula naman noong nalaman niya ang tungkol dito, aminado siyang ikinatuwa niya ito. Lumipas pa ang mga araw. Mas lalong tumibay ang kanilang samahan, hanggang sa kalaunay parang kapatid na ang turing niya sa binatilyong yon. Yun nga lang, sa kabila nito, pinili niya pa ring huwag magpakakampante, gawa ng naniniwala siya, hindi pa tapos ang pakay sa kanya nung nilalang na umubos sa kanyang pamilya. Maaaring maging puntireri nito ang kaibigan niyang yon, na siya namang ikinakatakot niya noong pangkasalukuyang panahon. Sa pagsapit naman ng taong ito, magbabandang Agosto, may mga nagaganap ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa lugar nila. Maliban sa pambibiktima ng mga aswang tuwing gabi, may mangilan-ngilan na ring sinasapian ng mga espiritu. Ang mas ikinatakot pa noon ni Pilmo ay nung masipat niya ang mga nilalang na may buradong pagmumuka. Nga pala, para magkaroon kayo ng ideya sa mga ito, para lang din naman yung mga tao na nakasuot ng itim na talukbong. Abot yun hanggang ulo, kung saan kahit anong sikat ng araw ang pumasok sa mga talukbong nila, wala kang makikitang muka. Nakakatakot din ang husto ang mga wangis nito dahil sa mga tanikalang nakapulupot sa kanilang mga kasuotan. Marami ring abilidad ang mga nilalang na yan, kagaya ng kakayahan nitong tumagos sa mga pader at paglahuin ang kanilang mga sarili anumang oras at pagkakataon. Dagdag pa niya na, may kakayahan din yung magsalita, ngunit ang mga dialektong ginagamit ng mga ito ay hindi katulad sa kanila. Nabanggit din ni Pilmo na napakalalakas ng mga nilalang na yan, gawa ng maraming beses na itong sinubukang pigilan ng mga kakilala niyang mga manggagamot. Yun nga lang, wala itong nagawa. Lahat ng mga sumubok pumigil dito, namatay nang wala sa oras. Dahil sa mga ganoong pangyayari, agad na kumalat ang balitang yon sa kanilang lugar na siya namang naging sanhi upang pangilagan nito ng mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Magmula noon, wala nang napabalitang namatay sa mga kamay ng mga nilalang na yon. Unti-unti na rin natuldukan ng mga kwento ukol dito dahil na rin sa ginawang pagpigil ng mga manggagamot. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, meron palang pinupuntirya ang mga nilalang na yan at yun ay walang iba kundi itong si Pilmo. Matapos naman niyang masilayan ang mga ganoong uri ng pangitain, agad naman niyang iniwasan ng mga lugar na pinaglalagihan ng mga ito. Inabisuhan niya rin ang kanyang kaibigan na mag-ingat sa baryo, ngunit sa kasamaang palad, imbis na seryosohin ito ang kanyang mga babala, tinatawanan lang siya nito. Inaasahan naman niya ang bagay na yan, lalo pat pagdating sa paniniwala, doon talaga sila nagkakatalo. Ayon kay Pilmo, yung kaibigan niya, matagal nang hindi naniniwala sa Panginoon at sa mga demonyo. Sa oras na nakakarinig ito ng mga ganoong uring usapin, ito mismo ang nambabara sa mga taong kausap niya. Maraming inilalatag na paniniwala ang kaibigan niyang yon na siya namang nagdudulot ng kalituhan para sa mga kausap nito. Yun nga lang, kahit anong gawin nito,
Hindi nito kayang paniwalain si Pilmo na hindi umiiral ang mga nilalang na yon. Alam niya kasing totoo ang mga ito, gawa ng ilang beses niya na itong nasilayan gamit ang kanyang sariling mga mata. Hindi rin siya bumabase sa mga kwento, bagkus bumabase siya sa kanyang sariling karanasan. Lumipas pa ang mga araw. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ukol dito. Nang hindi na niya maatimang ginagawa ng kaibigan niya, agad naman niya itong inabisuhan na manatili na muna sa kanyang tahanan sa loob ng 3 araw. Pagtatapat pa niya na, kaya niya yung gagawin ay dahil sa ayaw niyang mamatay yon ng maaga. Nang marinig naman ng kanyang kaibigan ng tungkol dito, bahagya naman yung napatahimik, gawa ng alam nitong seryoso na si Pilmo. Hindi naglaon, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Sige Pilmo, dahil mapilit ka pagbibigyan kita. Gusto mo akong mapasunod sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Ipakita mo sa akin ang mga yan. Alam mo naman sigurong yan talaga ang paraan para maniwala ako." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapangiti, gawa ng sa isip-isip niya, posibleng ang mangyari ang ganoong bagay. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon na siya namang ikinatuwa nito. Alam ni Pilmo na magiging katawa-tawa siya sa kaibigan niyang yon kung sakali mang hindi niya ito mapatunayan. Upang di naman siya mapahiya, noon ding mismong araw, nagpasya siyang kausapin ng mga engkantong naninirahan sa gilid ng pamamahay niya upang matugunan ang nais mangyari ng kanyang kaibigan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang lumabas para lumapit sa puno ng atis na may maraming bunga. Bago rin niya iwan ang kaibigan niya, inabisuhan niya itong huwag sumunod upang hindi mabulabog ang mga nilalang na kanyang kakausapin. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung magawa kundi ang manatili sa loob ng bahay niya. Nang mapagtanto naman niyang wala na itong balak sumunod, agad naman siyang nagsambit ng 3 buhay na salita at kasabay nito ang paghawak niya sa puno ng atis. Di pa man lumalapat ang kanyang palad sa katawan nito, tumambad na sa kanya ang mukha ng isang engkanto na masayang nakatitig. Pagsilay naman dito ni Pilmo, buong pagpapakumbaba naman siya roong nakiusap na kung maaari nitong mapagbigyan ng kanyang kahilingan. Halos inabot din siya ng kalahating oras sa pakikipag-usap sa nilalang na yon hanggang sa kalaunay na pagbigyan din ito ang kanyang nais mangyari. Nang marinig naman ni Pilmo ang pagsang-ayo ng nilalang na yon, minabuti naman niyang maghintay sa pagsapit ng gabi. Maya-maya pa, pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng kaibigan niya, nasipat naman niya yung pangisi-ngisi habang nakatingin sa kanya. Sa pagharap naman nilang dalawa, agad naman yung nagwika sa kanya ng, "Ano? Magpapakita sa akin ang kaibigan mo? Ilabas mo na kasi siya, Pilmo, para naman mapaniwala mo na ako." "Maghintay tayo mamayang gabi. Alam mo kasi, Doy, hindi lumalabas ng may araw ang mga nilalang na hindi nakikita. Kung meron ka mang masilayan sa kanila na tirik ang araw, paniguradong matataas ang uri ng mga ito. Sa totoo lang, kaya magpakita sa iyo ng nilalang. Ang kaso lang may kasunduan nito. Doon na tayo sa libre, para naman hindi na tayo mag-abala pa ng kung ano." Sagot naman niya sa kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang magsawalang imik sa mga bagay na kanyang narinig. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman niya itong niyayang magsaka sa bukiring malapit lang sa pamamahay nila. Medyo mabagal kasi ang pagtakbo ng oras, lalo na kung maghihintay sila hanggang sa pagsapit ng gabi. Dahil sa kanyang sinabi,
Nagmamadali naman itong kumuha ng mga gamit. Paglabas nito, agad naman silang umalis, bitbit ang kanilang mga panggapas at pagkaing pagsasaluhan nila pagpatak ng tanghali. Inaasahan din nilang maraming magsasaka sa lugar na yon, gawa ng nataon noon, nagapasa ng mais at palay. Pagdating naman nila sa lugar, tumambad sa kanila ang iilang mga magsasaka na kasalukuyan ng naghahanda. Naroon na rin sa lugar ang may-ari ng lupain na siya namang abalang-abala sa paggugrupo ng mga magsasakang magtatrabaho sa bukid niya. Hindi naglaon. Nang masipat naman sila ng may-ari, agad naman sila nitong tinawag, gawa ng parte sila ng pangkat na mauunang gumapas. Inaasahan naman niya ito, lalo pat ang may-aring yon, isa rin sa kaibigan nila Doy. Paglapit naman nila rito, agad naman sila nitong inakbayan, pabulong na inilahad sa kanila ang tungkol sa piging na magaganap mamayang gabi sa mismong pamamahay nito. Nang marinig naman yon nila Pilmo, tumangulang naman sila, pero hindi sila nangako na makakapunta sila. Ang idinahilan nila sa kaibigan nilang yon, may mga gawain silang kinakailangang unahin. Siyempre, wala naman yung naging problema, lalo pat alam din ito na bawat isa sa kanila may kanya-kanyang mga responsibilidad. Matapos naman nilang magkausap, agad naman nilang sinimula ng kanilang trabaho. Pagbaba naman nila noon sa kahon ng palay, dali-dali naman nilang sinimula ng paggapas hanggang sa mapansin na lamang nila na nakakadalawang kahon na pala sila. Maya-maya pa, nang mapansin nilang magtatanghali na, minabuti naman nilang pumanhik na muna sa gilid ng palayan kung saan naroon ang malawak na lilim ng puno ng mangga. Habang kumakain ng pananghalian, wala namang napansing kakaiba si Pilmo sa buong paligid. Akala niya, isa na naman yung pangkaraniwang araw, pero bago pa man sila matapos sa kanilang pagkain, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang harapan ang dalawang nilalang na may buradong pagmumuka. Matapos naman niyang masilayan ang mga nilalang na yan, agad naman siyang binalot ng pagkagulat at takot, dahilan para hindi siya makakilos sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat naman niya itong nakatayo lang sa kanilang harapan, kasabay ng pagkalansing ng mga kadena na nakapulupot sa kasuotan nito. Maya-maya rin ang pagbuka ng mahaba nilang kasuotan dahil na rin sa lakas ng simoy ng hangin. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin naman niyang tumatagos pa rin sa katawan ng mga ito ang sikat ng araw, kahit nakatayo yun, kung saan nagmumula ang malakas na liwanag. Sa puntong yon, nagkaroon naman ng kutob itong si Pilmo na maaaring espiritu lang ng mga nilalang ang kanyang nakita. Iniwasan din niya noong magulat o gumawa ng mga bagay na hindi dapat upang makaiwas sa anumang eskandalo. Dahil sa ginawa niyang yon, ultimo yung kaibigan niya, hindi napansin na may nakita na pala siyang kakaiba. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman ng mga nilalang na hindi siya nasisindak o natatakot man lang sa mga ito, nagsimula na yung lumapit sa kanya ng dahan-dahan. Sa bawat pag-usad ng mga paa nito, sinasabayan naman niyo ng mga kakaibang presensya na halos sumindak sa buong pagkatao niya. Ngunit dahil sa tagal na niyang nasisilayan ng mga ito, hindi na siya nito naapektuhan ng husto. Pagharap naman ng mga nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, doon na niya narinig ang mga mahihina nitong pag-angil. Akala niya, magsasalita na naman yon ng dialektong kadalasang ginagamit ng mga ito. Pero sa hindi malamang dahilan, nagsimula itong magwika gamit ang dialektong nauunawaan niya. Ayon sa nilalang na kumausap sa kanya,
Iisa-isahin nila ang mga magsasakang naroon sa lugar na yon at ang lahat ng mga taong malalapit sa kanya. Dagdag pa nito na kung sakali mang hindi siya mangingialam, tuluyan na siya nitong lulubayan. Matapos naman itong mailahad ng mga nilalang, nakangisi naman itong tumingin sa kanyang kaibigan. Sa puntong yan, hindi na niya natimpa ang naging kilos ng mga ito, kaya napilitan na siyang sumagot kahit alam niyang ikakagulat yon ng kaibigan niya. Pagkalahad naman niya ng kanyang pagtutol, gulat naman si Doy na lumapit sa kanya. Sinubukan pa siya nitong tanungin, ukol sa kanyang naging akto, pero hindi niya na yon gaanong pinagtuunan ng pansin. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang nagsilipad ang mga nilalang na yon patungo sa kinaroroonan ng mga magsasaka. Isa-isa nitong nilapatan ng marka ang kanilang mga biktima, kung saan sa bawat paghawak nila, nagiiwan sila ng simbolo na kahuwig na kalansay ng tao. Ayon pa kay Pilmo na, hindi pangkaraniwang marka ang mga bagay na binibitawan ng mga ito, gawa ng nakadikit yun sa balat mismo ng kanilang mga biktima. Alam din niyang hindi yun natutunugan ng mga albularyo, kaya walang makapagsasabi ukol sa kahihinatnan ng mga buhay nito. Ayon pa kay Pilmo, na habang lumilipad ang mga nilalang na yon, para itong mga aninong nagdadala ng salot. May mga daladala rin itong karit at kung titingnan mo to sa malayo, masasabi mong isa itong diablong binabalot ng matinding kapangyarihan. Sa loob lamang ng ilang minutong paglilibot nito sa palayan, 7 sa 20 magsasaka ang nalapatan nito ng marka. Lahat ng mga taong inuna ng mga ito, pawang nagkaroon na ng kaugnayan kay Pilmo. Dahil sa mga nangyari, halos hindi niya maisip ang kanyang gagawin para lamang matulungan ang mga ito. Pakiramdam niya noong mga oras na yon, nasa gitna siya ng tulay, kung saan ang bawat direksyong kanyang tatahakin patungo lamang sa katapusan ng kanyang buhay. Naging maingat din siya sa pagtulong, gawa ng ang iniisip niya ay yung mga kaakibat nitong panganib. Kinahapunan, matapos naman ang kanilang trabaho, agad naman silang pumila sa bahay ng kaibigan nila. Kasalukuyan na rin noong naghahanda ang mga trabahador nito sa magaganap na piging pagsapit ng gabi, kaya namay iniiwasan nila roong magpaabot ng dilim. Kung sakali mang kasing mahuli sila sa pagkuha ng kanilang bayad para sa buong maghapong pagseserbisyo, malakas ang tsansang hindi na sila pauwiin ito. Ang ikinakatakot ni Pilmo sa ganong sitwasyon ay yung puntong baka hindi siya makapagpigil sa oras na makita niya ang kaibigan niya na unti-unti nang pinapatay ng mga nilalang na kumausap sa kanya. Gustong-gusto naman niya itong tulungan. Ang kaso lang, habang pilit niyang ginagawa ang mga ganoong bagay, mas lalo lang siyang ginigipit ng mga ito. Nalaman din niyang may kakayahan ng mga nilalang na yon na tumawag ng mga aswang sa oras na hindi na talaga nito makontrol ang kanyang ginagawang pangingialam. Dahil sa ganoong rason, hanggat maaari pinipilit niyang iligtas na lamang ang taong pinakamalapit sa kanya. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang magtagal pa siya sa mundong ibabaw. Kalahating oras pa ang lumipas ng kanilang paghihintay. Awa naman ng Diyos, naiabot na sa kanila ang bayad para sa buong araw nilang pagtatrabaho. Pagpasa naman nila Doy ng 2 sakong bigas, agad naman nilang tinahak ang daan papauwi ng kanyang tahanan. Nang makarating na silang dalawa, agad naman silang nagpahinga habang pinag-uusapan ng tungkol sa plano nilang pagpunta sa salo-salong yon. Ngunit, nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman niyang kinumpronta ang kanyang kaibigan na hindi na sila doon pupunta. Ayon sa kanya,
Maliban sa kanilang mga gagawin noong gabi, may mga bagay din siya noong kinakailangang gawin. Dagdag pa ni Pilmo na mapanganib na ang kanilang lugar, kaya mas mainam na maging bihilante sila, lalo na kung nakatalikod na ang araw sa kalupaan. Mariin din niyang inilahad na hindi sila naglalaro, kaya anumang oras maaaring malagay sa panganib ang kanilang buhay. Dahil sa kanyang sinabi, halos hindi naman makapagsalita ang kaibigan niya. Pakiramdam kasi nito, sintu-sintu na itong si Pilmo buhat sa mga bagay na sinasabi niya. Di rin mawari noon ni Doy kung dapat pa ba niya itong pakisamahan pagkatapos ng gabing yon. Ang iniisip kasi nito, kung sakali mang hindi mapatunayan ni Pilmo na totoo nga ang mga nilalang na hindi nakikita, may posibilidad na magpasya na siyang layasan nito. Dahil sa agam-agam ng kaibigan niya, naging matyaga naman ito sa paghihintay ng kanyang mga kasagutan. Habang lumalalim noon ang gabi, nagpatuloy naman ang kanilang pag-uusap hanggang sa kalaunay nagpasya na itong si Pilmo na tawagin ng nilalang na napakiusapan nito. Pagkarinig naman ni Doy sa sinabi ng kanyang kaibigan, doon na ito dahan-dahang tumahimik upang mapakiramdaman ng buong paligid. Bago rin umalis sa kanyang tabi itong si Pilmo, pinaalalahanan niya ito ukol sa magiging kahihinatnan kung sakali mang hindi nito mapatunayan ang tungkol sa mga sinasabi nitong nilalang. Pilmo, hindi naman sa pinag-iisipan kita ng kung ano-ano ha. Pero sana, kung hindi mo ako mapaniwala sa mga yan, ako naman ang sundin mo. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya ayaw kitang makitang nagkakaganyan. Wika ni Doy kay Pilmo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla naman siyang napangiti, sabay sagot dito ng, "Huwag kang mag-alala, Doy. Hindi pa ako nababaliw kagaya ng inaakala mo. Maghintay ka lang. Ipapakita ko sa'yo na totoo sila." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang paglabas habang nagsasambit ng mga buhay na kataga. Pagbukas niya ng pinto noon, hinayaan niya lang itong nakabukas hanggang sa marating na niya ang puno ng atis. Dahan-dahan niyang inilapat sa katawan nito ang kanyang palad habang taimtim na tinatawag yung nilalang na kanyang napakiusapan. Sa isang iglap, agad naman niyang nasipat ang pagmumukha nito at kasabay nito ang pagpupumilit nitong lumabas sa katawan ng puno. Pagharap naman ito sa kanya, bigla yung nagkaroon ng kahoy sa katawan. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niya itong inutusan na sumunod sa kanya. Nang marinig naman yon ng nilalang, tahimik lang naman itong naglakad hanggang sa kalaunay narating na nito ang harapan ng pintuan ng kanyang bahay. Maya-maya pa, nang masipat naman ni Doy ang nilalang, bigla naman yung napaatras, dala ng matinding pagkagulat ukol sa kanyang mga nakita. Hindi na rin yun gaanong makapagsalita ng tuwid, na parabang kahit nasa harapan na nito ang nilalang na hinahanap niya, di pa rin yun makapaniwala. Paglalarawan ni Doy sa nilalang na yon, parang isa itong taong puno na merong espiritu. Hindi niya mawari kung papaano yun umiral sa mundo, ngunit isa lamang ang kanyang nasisiguro at yun ay walang iba kundi totoo ang nilalang na yon. Dagdag pa nito na, sa buong buhay nito, hindi ito makapaniwalang makakakita siya ng ganoong nilalang bago siya tumanda. Sa pagpapatuloy naman ng pagtatanong nito sa kanya, agad namang inabisuhan ni Pilmo ang nilalang na bumalik na kung saan yun nakatira. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung naglakad patungo sa puno ng atis. Sa isang iglap, agad din naman yung naglaho at kasabay nito ang unti-unting pagkalma ng nararamdaman ni Doy. Kahit wala na ang nilalang na yon, aminado itong hindi pa rin yun makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Gayunpaman,
Kahit bali-balik ta rin nito ang pangyayari, hindi nito kayang maitanggi na walang halong pandaraya ang nilalang na kanyang nakita. Matapos naman itong maako na totoo ang mga nilalang na tinutukoy ni Pilmo, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot dito ng, "Sabi ko sa'yo, totoo sila. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo, Doy. Wala yan sa pamilya namin. Ano? Handa ka na bang makinig sa mga sasabihin ko?" Oo, Pilmo. Sa tingin mo, may magagawa pa ba ako? Panalo ka na. Kaya susunod na ako sa lahat ng iyong gustong mangyari. Nangangatog na wika ni Doy sa kanya. Dahil sa sinabi nito, di na rin siya nag-alangang ilahad ang tungkol sa mga nilalang na kasalukuyan niyang pinoproblema. Nabanggit din niya ang mga taong pakay ng mga ito at kung ano ang kanilang mga napagkasunduan noong mga panahong sila'y nagkausap. Ayon pa sa kanya na hangad ng nilalang na yon na hindi siya makialam na siya namang kanyang susundin. Dagdag pa niya na marami na siyang isinakripisyo noon para lamang mailigtas ang mga tao na inakala niyang makakasama niya ng matagal. Ibinahagi rin niya ang kanyang plano rito at ang kagustuhan niyang hayaan na lang ang mga taong bibiktimahin nito. Nang marinig naman ni Doy ang kanyang sinabi, di naman ito sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Ayon sa kaibigan niya, may magagawa pala sila kaya hindi nila maaaring hayaan ang mga taong yon. Mariin din itong inilahad na kapag gano'n ang ginawa nila, hindi malabong sila ang umako sa oras na pumanaw na ang mga ito. Habang inilalahad naman ito ang mga bagay na maaaring makapagkumbinsi sa kanya, minarapat naman niyang makinig at huwag na munang umimik. Ang nais niya kasing mangyari, malaman ang mga saloobin nito upang magkaroon siya ng ideya kung ano ang kanilang mga gagawin. Pagkabanggit naman ni Doy, nahihingi yun ng tulong sa mga kaibigan nitong antingero. Pinili naman niyang sang-ayunan nito, gawa ng naniniwala siya na makakatulong nga ang mga taong yon. Ang kaso lang, kung hindi ito umabot sa lakas na hinahanap niya, maaaring patayin lang yon ng mga nilalang na kinakalaban nila. Dahil sa kanyang sinabi, di naman maiwasang tumawa ni Doy habang inilalahad ang tungkol sa karanasan at tangan ng mga taong yon. Siyempre, iniwasan naman niya noong makipagtalo, lalo pat wala naman siyang ideya kung sino-sino ang mga ito. Basta ang napagkasunduan nila noon, pag-uusapan nila ang tungkol dito sa oras na makaharap na niya ang mga antingero. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan, agad naman yung nangako sa kanya na sa pagsapit ng sumunod na araw, dadalhin niya yon sa pamamahay nila. Pagkalahad naman dito ni Doy, di naman niya maiwasang ipagyabang ang mga kaibigan niyang yon. Matapos ang kanilang naging pag-uusap noong gabi, pinili na nilang magpahinga. Maaga pa silang natulog noon upang magkaroon sila ng sapat na lakas kinabukasan. Inaasahan kasi nilang marami silang gagawin, gawa ng araw na naman ang saudan. Pagputok naman ng bukang liwayway, agad namang nagpaalam ang kaibigan niya para puntahan ang mga kakilala nitong antingero. Pag-alis naman ito, kampante namang nagkape itong si Pilmo habang pinag-iisipan kung ano magiging bunga ng mga bagay na gagawin nila. Maging sa mga sandaling kasing yon, aminado siyang wala pang malinaw na kasagutan ang kanilang mga binabalak. Halos sa puntong yon, mas malakas ang kanyang nararamdaman takot kumpara sa tagumpay na maaaring mangyari sa oras na mapakiusapan ng kaibigan niya ang mga antingero na tumulong sa kanilang problema. Dahil sa lalim ng kanyang mga iniisip, hindi na niya nagawa pang tumungo sa saudan. Inaasahan niya kasing naroon doon ang mga nilalang, kaya para makaiwas sa tiyak na panganib, nagpasya siyang manatili na lamang sa kanyang pamamahay. Sa pagsapit naman ng hapon,
Habang matyagang naghihintay itong si Pilmo, agad naman siyang napatayo nang masipat niya ang kaibigan niya na naglalakad pa uwi sa bahay niya. Pagsilay naman ito sa kanya, di naman ito maiwasang mapayuko, indikasyon na nabigo yun na kumbinsihin ang mga kakilala nito. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, doon niya nasabi sa kanyang sarili na magaling ang mga antingerong nilapitan nito. Kung pangkaraniwang tao kasi yun, maaaring tutulong yun sa kanila kahit walang ideya sa panganib na kasalukuyan nilang kinakaharap. Naniniwala rin siyang malakas ang taglay nitong kakayahan, ngunit hindi yun sapat para mapantayan ang kapangyarihan ng mga nilalang na kumukuha ng espiritu ng mga ordinaryong tao. Pagpasok naman ito sa kanyang pamamahay, agad naman itong inilahad ang nakakalungkot na balita. Ayon kay Doy, hindi sila matutulungan ng mga kaibigan nito dahil kasalukuyan din yung abala kung papaano nila tutulungan ang kasama nilang may iniindang matinding karamdaman. Pagtatapat pa nito na, sa loob ng ilang araw na pagbibigay nila ng tulong dito, halos nanatili pa ring malabo ang eksaktong dahilan ng pagkakasakit nito. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, kumpleto naman yon ng mga kargang pangkaligtasan, subalit napasukan pa rin yon ng isang matinding karamdaman. Base rin sa pananaliksik ng mga antingerong yon, ang nakita lang nila sa katawan nito ay marka ng kalansay ng isang tao. Nang marinig naman ni Pilmo ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapamura habang inilalahad ang kanyang mga nalalaman ukol sa marka. Ayon sa kanya, maaaring biktima yon ng mga nilalang na kinakaharap nila. Kung tunay ngang isa ito sa mga naging biktima ng mga nilalang, wala nang magagawa pa ang mga antingerong yon para yon ay matulungan. Kahit anong lakas ng karga nito sa katawan, uunti-untiin yon ang karamdaman nito hanggang sa tuluyan na yung bumigay. Dagdag pa ni Pilmo na, susunod ang lahat ng mga antingerong tumutulong dito pagpapakita na handang magparusa ang mga nilalang na yon sa sinumang mga pangahas. Minsan na rin niyang nakita ang ganoong pangyayari noong mga panahong buhay pa ang kanyang pamilya. Isa rin sa ikinakatakot noon ni Pilmo ay yung posibilidad na tumawag yon ng mga aswang para mambiktima sa kanilang baryo. Yun kasi ang gawain ng mga nilalang bago nila tuluyang patayin ang kanilang mga biktima. Mariin din niyang inilahad na sa oras na ganun nga ang mangyari, kahit sila hindi malabong malagay sa panganib. Dahil sa kanyang sinabi, nagdulot naman ito ng matinding takot sa kanyang kaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, alalang-alala naman yung nagtanong sa kanya ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin para makaiwas sa tiyak na peligro. Nabanggit din ito na handa nitong gawin ng lahat kung yon ang paraan para lamang sila'y maligtas. Nang marinig naman ni Pilmo ang sinabi nito, agad naman niyang pinrangka itong si Doy na ang tanging kaligtasan lang laban sa mga ito ay ang pananatili sa kanilang pamamahay. Yung bahay niya kasing itinayo roon, may mga nakabaong matataas na uri ng pangontra na siya namang malimit na iniiwasan ng mga ito. Ang mga pangontrang yon, sapat na para maitaboy ang mga nilalang, pero hindi yun sapat upang tiisin ng mga konsensya nilang nakikita nila ang kanilang mga kakilala na namamatay habang sila'y walang nagagawa para matulungan ng mga ito. Dagdag pa niya na, sa lahat ng mga kaganapang nangyari sa buhay niya, isa yon sa pinakamasakit. Hanggat maaari ayaw niya itong iparanas sa kanyang kaibigan, ngunit sa pagkakataong yon, pakiramdam niya wala na talaga siyang pagpipilian. Nang marinig naman ni Doy ang tungkol dito, di naman ito maiwasang mapaisip ukol sa kalagayan ng kanilang mga kakilala. Habang hindi pa noon sumasapit ang takip silim, sinubukan siya nitong kumbinsihin, ngunit sa kasamaang palad hindi niya yun pinaunlakan.
Ang tanging sinabi niya rito, ayaw niyang madamay sa gulo ng ibang tao. Nabanggit din niyang isa yon sa mga dahilan kung bakit siya lumipat sa ibang lugar, kaya hindi rin siya magdadalawang isip na gawin ito para lamang mailigtas ang kanyang buhay. Dahil dito, ramdam naman niya ang pagtatampo ng kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na yung manahimik habang nakatitig sa sala ng kanyang pamamahay. Maya-maya pa, nang hindi na rin niya maatim ang kanyang konsensya, tinapik niya ng 3 beses ang balikat nito, sabay mahinahong wika rito ng, "Sa buhay, Doy, hindi kailangan palagi mong iisipin ang ibang tao. Unahin mo ang sarili mo. Dahil sa oras ng kagipitan, sarili mo lang din ang iyong maaasahan. Kaya hayaan natin silang gumawa ng paraan para maisalba ang mga buhay nila. Sawang-sawa na ako makipaglaban sa hindi ko naman digmaan. Kung gusto mong tumulong, Doy, di naman kita pipigilan. Pero sana bago mo gawin yan, dapat handa ka sa mga mangyayari. Bago pa lang to sa'yo, kaya alam ko, punong-puno pa ng pag-asa ang iyong espiritu." Dagdag pa niya na, darating ang araw kapag nasaksihan na nito ang lahat, mauunawaan na nito ang mga bagay-bagay na kanyang inilalahad. Nang marinig naman ni Doy ang kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na umalis sa kanyang pamamahay. Siyempre, bilang lalaki at kaibigan, hindi niya na yon pinigilan. Para kay Pilmo, maraming bagay na siyang nasaksihan na mas higit sa ganoong kaganapan. Alam din niya ang hangganan ng pagtulong niya, kaya sa mga sandaling yan, nasisiguro niyang hanggang doon na lamang ang kanyang limitasyon. Sa paglalim naman ng gabi, naiwan naman siya sa loob ng kanyang tahanan, maiging nag-iisip ukol sa mga mangyayari. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, nang akmang papahiga na siya sa kanyang silid, narinig niyang umalulong ng malakas ang isang asong gubat na nagawi malapit sa kanyang bahay. Nang marinig naman ni Pilmo ang alulong nito, agad naman siyang napaupo habang pinag-iisipan ang mga nangyayari sa baryo. Malakas ang kanyang kutob noong mga oras na yon na may mga aswang na sumasalakay sa kanilang lugar. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman niyang kinuha ang kanyang sundang, sabay tahak ng daan patungong baryo. Tahimik at mabilis ang kanyang paglakad noon upang hindi siya mapansin ng mga nilalang na umaaligid. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa sentro, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng 7 taong naglalakad, bitbit ang mga maliliwanag na sulo. Kasama nito ang kanyang kaibigan, kaya naniniwala siyang yon ang mga antingerong nabanggit nito sa kanya. Pagdating naman ng mga taong yon malapit sa bukana ng baryo, tumigil yon sa isang malaking puno para magpahinga at magmasid. Noong una, inakala ng mga ito na walang nilalang ang maglalakas loob na kumprontahin sila. Pero nang akmang aalis na sila sa lugar na yon, bigla naman silang natigilan nang tumambad sa kanila ang isang malaking puno ng saging sa pinakagitnang bahagi ng daan. Dahil dito, agad naman yung nag-usal, ngunit bago pa man nila maikarga ang mga buhay na salita sa katawan nila, 2 sa mga matatandang kasama ng mga ito ang inatake sa puso. Dahil sa pangyayaring yon, doon na nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang na lumabas sa puno ng saging. May mga nasipat din siyang sigbin na bigla na lamang tumalon mula sa karimlan na siyang naging sanhi upang mapalibutan nito ang grupong kinabibilangan ni Doy. Pagsilay naman ni Pilmo na nasa panganib ang mga ito, nagmamadali naman siyang tinahak ang daan papalapit dito. Upang magawa niyang mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan, hinintay niya ang tamang pagkakataon na umatake. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, nang masipat niyang nakikipaglaban na sa mga aswang ang mga antingero,
Dali-dali naman siyang lumapit para hilahin papalayo itong si Doy. Hindi na nagdalawang isip si Pilmo na gawin ito, gawa ng natatakot siyang muling maranasan ang pait na dulot ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan ni Doy, persahan naman niya itong hinila, hawak-hawak ang isang krus na gawa sa kawayan. Habang binabagtas niya noon ang daan, iniaangat niya ito kasama nung kanyang sundang. Sa kaliwang kamay naman niya, pilit niyang hinuhugot ang kaibigan niya. Hanggang sa kalaunay nakarating na nga sila sa loob ng isang masukal na kakahuyan. Pagkubli naman nila sa lugar na yon, agad naman nilang nasilayan ang pagkamatay ng mga antingero. Mabilis itong napangibabawan ng mga aswang dahil na rin sa hindi masukat na pisikal na lakas nito. Matapos ang mga pangyayaring yan, agad na tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang nila noon ay yung tunog ng katawan habang kinakaladkad ng mga aswang papalayo. Hinayaan lang naman yun ni Pilmo, gawa ng alam niyang patay na ang mga ito. Hindi naglaon nang mawala na ang mga nilalang na yan. Di na napigilan ng kaibigan niya ang humagulgol sa pag-iyak habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng buo nitong katawan. Pagsilay naman niya sa kalagayan nito, hinayaan lang naman niya ito, gawa ng sa isip-isip niya. Wala naman siyang magagawa para yon ay patahanin. Alam niya kung gaano kasakit ang nararamdaman nito, kaya ang nais niyang mangyari noon, maibuhos ni Doy ang lahat ng sakit na nararamdaman nito upang hindi na yun magdusa sa hinaharap. Iniwasan na rin niyang magbigay paroon ng payo, gawa ng naniniwala siyang isa siya sa mga sinisisi nito kung bakit ganoon ang nangyari. Pagkaraan pa ng kalahating oras nitong pagdadalamhati, galit na galit naman yung tumingin sa kanya habang walang patid siya nitong sinusumbatan ng mga masasakit na salita. Nang marinig naman ni Pilmo ang sinabi nito, agad naman niya itong hinawakan sa kwelyo ng damit nito, sabay hugot papalapit sa kanya. Pagtitigan nila ng malapitan, seryoso naman siya roong nagwika ng, "Pagkatapos kitang iligtas, ganyan ang igaganti mo? Pasalamat ka nga naglakas loob pa akong puntahan ka rito. Hindi ka ba nakakaunawa? Mataas ang antas ng mga nilalang na yan. Kahit ako walang laban sa kanila. Anong gusto mong gawin ko? Magpakamatay kagaya ng mga kasama mo? Wala kang ideya sa sakit na dulot ng mga pinagdaanan ko. Kaya wag na wag mo akong sisisihin sa mga nangyari sa kaibigan mo. Ginusto nila yan, kaya sila nagkaganyan." Matapos naman niya itong mailahad, akmang lalayasan na sana siya nito. Mabuti na lang humingi yun ng dispensa sa kanya bago pa man siya makaalis. Dahil sa ginawa ng kaibigan niya, kahit papaano naibsan ng naramdaman niyang galit. Sapat na rin ang sinabi nito upang wag niya yung iwan sa lugar na yon. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na nga ang tensyon sa pagitan nila, agad naman nilang tinahak ang daan patungong baryo upang pagmasdan ang iilan sa mga bahay na kasalukuyang may marka ng mga nilalang. Sa kasagsagan ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila yung kaibigan nilang may-ari ng sakahan na dahan-dahan ang kinakaladkad papalabas ng mga nilalang. Hindi naman nila yun pinatay, bagkus may ginawa silang ritual dito bago nila ito ibalik sa loob. Matapos nun, umalis na sila sa pamamahay nito na parabang walang nangyari. Ganon din ang ginawa ng mga nilalang na yon sa iba pang may mga marka bago nito nilubayan ang kabuuan ng baryo. Matapos nitong maisakatuparan ang kanilang mga mithiin, naglaho na lamang yon na parang bula. Pagtanong naman ni Doy ukol sa ginawa ng mga ito, agad naman niyang inilahad na ang mga ritual na yon
ay para sa magiging kamatayan ng mga taong minarkahan nila. Pagtatapat pa niya na, isang natural na kamatayan ang sasapitin ng mga ito, kaya wala roong maghihinala. Nang marinig naman yun ni Doy, halos hindi naman yun makapaniwala. Subalit, pagtungtong ng sumunod na araw, kagaya ng kanyang sinabi, namatay nga ang kaibigan nila dahil sa atake sa puso. Yung tatlo namang nakita nilang naritwalan, tinuklaw ng ahas, tapos nahulog sa matarik na parte ng bundok kung saan yon naninila ng hayop. Dahil sa insidenteng yon, wala ni isa sa mga kababaryo nila ang naghinala. Habang pinaglalamayan naman ng mga ito, di naman maiwasang magulat ng kaibigan niya. Gawa ng maliban sa kanila, wala nang nakaalala pa sa mga antingerong pumanaw noong nagdaang gabi. Sinubukan niya rin yung itanong sa iba pa nilang mga kababaryo, pero kagaya ng inaasahan, hindi na rin nila ito matandaan. Dahil sa pangyayaring yon, nasisiguro niyang binura ng mga nilalang ang lahat ng memorya na may kaugnayan sa mga antingerong pinatay ng mga tauhan nito. Para sa kanya, napakahirap man itong tanggapin pero wala na rin siyang magagawa. Ang tanging ipinagpapasalamat na lang niya noong mga oras na yon, nagawa pa siyang mailigtas ni Pilmo upang maging buhay na saksi sa mga karumal-dumal na nangyari. Sa paglipas pa ng mga araw, naging abala naman silang dalawa sa kanilang paninilbihan sa bahay nung pumanaw nilang kaibigan. Mula unang gabi hanggang huling gabi, nanatili sila roon upang maipakita sa mga naiwan nito ang kanilang taus-pusong pagdadalamhati. Lubos naman yung ipinagpasalamat ng asawa nito na siya rin namang ikinatuwa nila. Matapos ang ilang araw na paglalamay, bumalik na nga sila sa kanilang bahay. Ayon kay Pilmo, magiging madalang na ang pagpapakita ng mga nilalang na yon dahil sa nagawa na nila ang kanilang pakay sa baryo. Gayunpaman, iwasan pa rin nilang magpakakampante dahil anumang oras maaaring may mangyaring hindi kaaya-aya. Dagdag pa niya na, hanggat maaari lumayo sila sa baryo, gawa ng ang lugar na yon ang pangunahing puntahan ng mga nilalang na nambibiktima ng tao. Matapos naman yung marinig ni Doy, di naman ito maiwasang magtanong sa kanya ukol sa mga magagawa niya. Ang buong akala kasi nito, may kakayahan siyang makipaglaban sa mga nilalang na yon, ngunit pinipili lang niyang umiwas. Dahil sa sinabi nito, tapatan naman niyang inilahad ang tungkol sa kakayahan ng kanyang mga karga. Pagtatapat ni Pilmo na, purong pangkaligtasan lamang ang tangan niya, kaya hindi siya maaaring sumabak sa anumang uri ng kumbate. Mariin din niyang inilahad, malas sa pamumuhay ang mga mapangwasak na karga, kaya sa lahat ng pagkakataon iniiwasan niyang magtanga nito. Naniniwala rin siyang walang saysayang pakikipaglaban sa mga nilalang na yan, dahil na rin sa diwatang nagbibigay kapangyarihan sa mga ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit niya sa kaibigan niya na noong nagbibinata pa lamang siya, gano'n na gano'n ang pamamaraan ng kanyang pag-iisip. Subalit, nung mawala ang kanyang mga mahal sa buhay, napagtanto niya na ang paghihigante ay magdudulot lamang ng pagkawasak sa kanyang sarili. Dahil sa ganoong paniniwala, nagdesisyon siyang patawarin na lamang ang mga nilalang na pumatay dito. Itinipon na rin niya ang lahat ng mga karga niyang hindi naman kailangan upang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Mula noon, pinili na lamang niyang umiwas sa gulo kaysa pumasok dito. Di naman niya pinagsisihan ng ganoong pasya, gawa ng dahil sa ganoon niyang paniniwala, mas nadagdagan pa ang buhay niya sa mundo. Pagtatapat pa ni Pilmo na, kung nataong hindi niya nabago noon ang pamamaraan ng kanyang pag-iisip, mataas ang posibilidad
na hindi na siya makakarating sa baryong yon. Inilahad niya rin sa kaibigan niya. Marami nang kumalaban sa mga nilalang na yon, subalit wala ni isa sa mga ito ang nagtagumpay. Sino ba naman kasi ang makakapaslang sa alagad ni kamatayan? Dahil sa kanyang sinabi, kahit papaano naunawaan naman yun ni Doy. Ano man kasi ang gawin nito, aminado yung may kabuluhan ng pasyang ginawa ni Pilmo. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, himala namang sumang-ayon nito sa kanyang mga paniniwala. Mula sa araw na yon, ipinangako ni Doy sa kanya na hindi na ito manghihimasok sa problema ng iba. Naunawaan kasi ni Doy noon na ang tanging mahalaga lamang sa mundo ay ang kanyang sariling buhay. Marami pa siyang pangarap, kaya hindi siya makakapayag na basta-basta na lamang yung ialay sa mga taong hindi naman niya kilala. Dahil sa sinabi nito, nagpasalamat naman noon si Pilmo, gawa ng kahit papaano na unawaan na nito ang ibig niyang sabihin. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Marami pa silang nasilayang ganoong pangyayari. Yung mga nilalang namang sumusunod sa mga espiritu ng taong pinapatay nito, unti-unti nang nagiging mahinahon tuwing nasisilayan sila. Hindi na yon agresibo kagaya ng dati na siya namang ikinatuwa ni Pilmo. Marahil ay natutuwa na rin ang mga ito dahil sa hindi nila pangingialam. Magmula noon, tuluyan na ring nalagay sa tahimik ang kanilang mga buhay. Ni minsan hindi na rin sila ginambala ng mga nilalang, gayon din ang mga alipores nitong aswang. Taon pa ang lumipas, bumukod na rin ang kaibigan niya. Nagkaroon na kasi yun ng asawa at masaya naman siya para sa buhay nito. Nang siya na lamang ang mag-isa sa kanyang pamamahay, ginugol niya ang natitira niyang buhay sa paggawa ng mga makabuluhang bagay. Ngayong pangkasalukuyan, kahit wala na itong si Pilmo, nananatili pa ring may nakakaalam ukol sa mga pangyayaring naranasan niya, lalo na noong nasaksihan nila ang bagsik ng mga alagad ni kamatayan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Napakagaling ng kwento na to. Tapos meron ako naaalala ritong isang tao. Alam niyo kung sino? Tatay ko. Kasi bakit? Yung tatay ko, lahat ng gamit niyan purong pangkaligtasan. Number 1 dyan, yung Birhen Manawag. Yan talaga yung ginagamit namin sa lahat ng bagay. Lalo na pag-aalis kami, kapag meron kaming pinag-i-stayan na bahay na medyo creepy yung pakiramdam. Kasi ako, alam ko, marami makaka-relate sa inyo na kapag bago ka ron sa isang bahay, meron siyang pakiramdam na, teka lang, parang may mga nakatira ritong ibang nilalang. Yung bigla-bigla ka na lang kikilabutan ng walang dahilan. Alam ko, karamihan sa inyo na experience na yan. Kaya, yung tatay ko, kaming pamilya, kapag nakakaramdam kami ng ganong klase ng kilabot, iniikutan ng papa ko yung buong bahay. Tapos nag-oorasyon siya paligid doon. Kasi nga, kinakausap niya yung mga yun eh. O kung hindi kayo madadaan sa maayos na usapan, pwede naman tayong humantong sa hindi magandang, alam niyo yun, sitwasyon. Pero syempre hanggat maaari, iwasan natin. Yung kasi yung ginagawa ng tatay ko eh. So far, ngayon, wala pa naman nangyayaring ganun sa amin, kaya masasabi kong sobrang epektibo yung mga gamit mo na purong pangkaligtasan. Walang pangkombate yung tatay ko, pinaka-pangkombate na nun, Tigalpo lang. Yun lang, share ko lang sa inyo ha. Sensya na, medyo nalihis tayo sa opinion. Pero masasabi ko rito kay Pilmo, hindi siya selfish. Bakit? Kasi nakikita niya na yung kapalaran ng tao eh. Na kahit anong gawin niyang pagpigil, kahit anong gawin niyang pangontra, wala nang magagawa yun. Kung mamamatay yung tao na yun, mamamatay talaga yun. Di ba nga, yung mga nilalang na yun, nagalit pa sa kanya kasi nga, tinutulungan niya yung mga taong mamamatay na eh. So ang ending, inubos nito yung buong angkan niya. Diba parang sabi siguro ni kamatayan, makulit ka, alam mo na yung mangyayari sa mga tao, sinasabihan mo pa. Hindi mo alam, oras na yan, oras na nila yan.
tinakda na yung oras na yan para mamatay sila. Tapos, gusto mong ibahin yung landas. Diba? So, para sa akin, kaya ginawa yun ng mga alagad ni kamatayan o ni kamatayan mismo para matauhan si Pilmo. Pero maganda lang rito, alam din ni Pilmo yung limitasyon niya. Kaya yung kay Doy, natutunan niyang alagaan muna yung sarili niya bago ibang tao. Very check yun. Hindi yun sa pagiging selfish ulitin ko lang. Pagiging matalino lang yun. Tsaka yung pagkakaroon ng ganito ni Pilmo ng kakayahan, sobrang ordinaryo to, sobrang kakaiba to. Kaya naiintindihan ko siya kung bakit may mga pagkakataon na ayaw niyang tumulong. Pero syempre, opinion ko lang to. Iba pa rin yun sa inyo. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.